Okay guys, what's up guys? Good morning po sa ating lahat at welcome back to my channel. Okay, nandito naman tayo po sa ating vlog. Okay, at nandito naman tayo po sa ating trabaho. Okay guys, balik tayo guys at to this video guys ay may errands po tayo going to downtown area po ng Davao City. At may errands po tayo, pupunta po tayo sa mga school at yun po, daanan yung isa sa malaking university po dito po sa Davao City, yung color pink. Yun po, mamaya makikita nyo po kung ano yung color pink ngayon at may pupunta, may pakay na kami doon, may kukunin kami. Okay, so at yun po, pwede man tayong makaservice po yun, kasi yun po ang trabaho natin dito po sa LPU Davao, magbigay ng serbisyo at magdadrive po sa kanila kung sino po yung may errands po going to somewhere in Davao City. Yan lang po guys, at sana samahan nyo ako for today's vlog at sana mag-enjoy po tayo at salamat po sa walang sawang suporta po sa ating channel, sa lahat ng ating subscribers po at sa silent viewers. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, mag-like and share, and yun po guys, hindi natin patatagalin to kasi baka nag-aantay na yung pasahero natin. Isa lang po yung pasahero natin mamaya at yan po, at pupuntahan po natin doon po sa pinaka-entrance po ng LPU Davao, yung po tinatawag nila na pavilion. Okay po, pasensya na bilawkan po tayo. At yan po, at today ay malusog tayo at yan po ay gaganahan po tayo magtrabaho kasi malusog po tayo kasi this morning pag gasing ko, yan po, nag-pray tayo na yung malusog po tayo for today para magampanan yung ang trabaho natin ng maayos at maganda at yun po, at masaya tayo. Kaya huwag niyong kalimutan magdasal palagi sa tuwing gabi before matulog, okay? At saka pagising, okay? Pasalamatan natin yung Panginoon natin kasi siya po nagbigay ng lakas sa atin para makabigay tayo ng magandang serbisyo po sa ating mga pasahero tulad nating mga driver. Okay, yan po ang sekreto natin ni Kuya GCTV. At yan po, yun nga, hindi natin matatagalin to, baka nandun yung pasahero ko. Okay, samahan nyo ako mga subscribers, mga viewers. Let's go! Color pink, yan sinasabi ko na color pink. Okay, isa sa mga malaking university po dito po sa Davao City, UIC, University of Immaculate Conception College. Okay, yan po, dito po located po sa top na po ng Bangkiruhan Public Market. Yan po, at tapos na po yung pakay natin doon at nakuha na po. Okay, yan po, alis na tayo at nandito tayo ngayon, pababa po dito po sa Bangkiruhan Public Market at yan po, medyo matraffic kasi maraming mga sasakyan po sa gilid, mga tricycle. Yan po, ang tricycle umahakot po sa lahat ng mga namamalingki dito po sa Bangkiruhan Public Market. Bangkiruhan Public Market ay isa po ito sa pinakamalaking public market po dito sa Davao City, at dito po ang bagsakan ng mga gulay from Kapatagan, Mount Apo, okay? At Buda galing Bukidnon, yan po, dito
dito po binabagsak yung gulay at saka ano po, wheat and dry goods. Okay, dito po sa Bangkiruhan. Yung ano naman, yung mga isda ay galing po ng Jensan, General Santos City, ang isda. At yan po, dyan medyo mura po rito kasi ito po ang bagsakan ng public market. Yan po. At alis pababa na po tayo. Okay, ito po ang dito na po tayo sa corner po ng Quirino Street and Magallanes Pitson Street. Okay, yan po, tumatawid na po tayo ng Quirino Street. Maganda sana mag-left turn tayo, pero kaso sarado kasi inaayos yung kalsada. Under-repair po yung Quirino Street, yung malapit po sa Davao Doctors Hospital. Yan po, at dito na tayo, tuloy-tuloy tayo dito po sa Magallanes Pitson Street. Yan po, at yun po, build up yung sasakyan kasi lahat ng sasakyan ay dumidiretso, hindi na maka-turn left po doon sa Quirino. Yan po, kaya traffic, yan. Okay lang para dandahan lang tayo, okay? Yan po, sinusundan ko pong taxi, okay? Yan po ang shout out dyan sa driver na yan. Yan po ang kumpare ko po. Pare Nonong Kahis, yan po, oo. Siya po nagdadala niyan at yan po, at tuloy-tuloy tayo. Okay, shout out sa kanya. Yan, bagal yung takbo kasi nag-build up yung mga sasakyan dyan. Papasok po from Matina, from Bangkiruhan Public Market, yan po. Kaya maraming sasakyan dyan po. Yan po ang walang ibang na lang, madaanan nilang po, kasarado yung yung sinasabi kong Quirino Street. Kaya medyo matraffic at manageable naman na traffic kasi maraming mga enforcer nakatabay kung magkamali ka. Yan po, sa may pedestrian crossing na yan, yan po nakadilaw. Yan po ang CTTMO. Okay. Yan po, at kailangan i-observe natin yung speed limit po ng Davao City as city ordinance po. Kailangan sumunod po tayo sa batas trapiko dito po para hindi tayo mahuli. Yan po, at dandahan lang po kasi sa maraming sasakyan. Yung naka-parking naman sa gilid, yan po ay namamalingki din yan po kasi dito sa harap na yan may yung vegetable area po ng Bangkiruhan, nandyan po. At maraming gulay at saka prutas dyan. Yan po, kaya maraming nakapark at ibang sasakyan naman ay customer po ng mga na yan, yung mga establishment na yan ay may mga sasakyan, iba dyan nakapark. Allowed naman yung makapark dyan, pero kaso may parking fee. Yan lang po, kaya left turn na tayo dito po sa Pelayo Street at Legazpi Pelayo Street. Okay, yan po, kasi kung didiretso tayo doon grabing traffic, kaya dito tayo. Okay, Pelayo Legazpi Street na to, dandahan lang po, yun po.
po, nandito na tayo. Papasok na po tayo dito sa yung nakaharap natin ay yan po ang Apo View Hotel at isa sa mga pinakaunang hotel po dito po sa Davao City. Yan po. Medyo matanda na pong Apo View Hotel na to, pero okay pa rin at yan, marami pa rin naka-stay dyan ng mga mga turista, okay? Diyan po at mag turn right na tayo dyan para iwas traffic na din. Okay. Yan po, turn right na tayo dyan. Nakaharap natin ngayon ay maraming mga trees. Yan po ang Davao City People's Park. Yan po ang Davao People's Park, okay? Yan, okay, nandito na tayo sa likod ng hotel at yan, may casino. Okay, itong street na to ay Palma Hill Street, okay? Yan po at may isang tricycle yan, galing yan ng Bangkirohan Public Market kasi maaga pa, marami pang namamalingki. Kaya yung tricycle dito dumadaan kasi walang traffic, hindi heavy yung dyan, sasakyan. Okay, yan, okay. Tuloy-tuloy lang po tayo hanggang maabot doon tayo sa corner na yun, sa kabilang corner. Itong corner na to, ito ang ang Ponciano Street. Ito po, marami mga sasakyan, may mga multi-cab. Yan po ang public utility vehicle dito po sa Davao City, yung mga jeep, mga maliliit para madaling makaiwas sa traffic, okay? Yan po, at sa bandang kaliwa ay isang Mandaya Hotel, okay? Bago tong hotel, isa sa hotel dito sa Davao City na maganda, although hindi siya 5-star po, okay? Yung Apo View Hotel parang 5-star hotel yon. Yan po, at pagdating dyan sa corner yan ay magkaliwa tayo sa ito po ang si Enrico Street. Dito tayo kakaliwa. Diyan po, itong si Enrico Street ay isa sa medyo malaking kalye po, medyo malapad. Yan po, marami na pong mga building na nakatayo. Itong si Enrico Street, ito po ay para cable-less, tawag dyan, walang kable po ng kuryente kasi naka-underground sila yung mga kable po ng kuryente, kaya malinis tingnan. Yan po kagandahan dito sa street na to. Ito ang ito ang pangalawang street na walang kable po ng kuryente. Yan po. At sa ating right, sa ating on the right, okay, yan po ang Ateneo de Davao University. Yan po ang kulay blue, isa sa mga pinakamalaking university po dito po sa Davao City, isa sa mga sikat po yung Ateneo, okay. Yan po, tuloy-tuloy lang po tayo dito po sa si Enrico Street at yan po ang corner yan, may naka-cross ng mga jeep. Yan po ang Rojas Avenue, isa sa mga dinadayo tuwing gabi kasi nandyan po ang night market. Pwede natin makikita kasi tuloy-tuloy lang po tayo on the right side yun, yung Rojas Avenue at doon po yung night market po ng Davao City, which is nandun yung mga pagkain, yung tinda doon. Masaya po every night. Safe naman, maraming mga task force Davao na nakabantay, police, okay, visibility kompleto po, kaya safe po ang Davao. Yan po at nakatawid na tayo.
left turn na tayo, right turn na tayo. Nakita niyo yung arco, yun po ang nakakulay red. Dito po ang Santa Ana Avenue. Yung arco na yun po ay isa sa mga ano po tinatayo dito sa Chinatown. Kasi itong Santa Ana Avenue is a part of the Chinatown, okay? Yan po kasi ang mga negosyante po rito ay mga Chinese at nagmamay-ari po ng mga malalaking mga hardware, yung maraming mga negosyo po ang mga Chinese po rito, kaya tinatawag po to na Chinatown. Yan po. At nandito na tayo sa Santa Ana Avenue. Yan po. At nahinto tayo dahil may sa traffic. At yan po. Chinatown po kasi maraming mga Chinese at lahat ng mga business establishment dito ay halos Chinese po nagmamayari. Yan po ay Filipino-Chinese, okay? Yan po, turn left tayo, kaya umabante na tayo dahil gulat tayo sa pakaliwa. Yan po, harap natin ngayon, yan po ang Holy Cross College of Davao. Yan po, Holy Cross College of Davao at nagdadala niyan yung mga priest, okay? Under the Catholic school dito po sa Davao City. At ito namang isa, ito po yung San Pedro College. Yan po, isa sa sikat po at malaking college po dito sa Davao City. Yan din po ay under po din po ng Catholic nun or priest. Yan po. Sila po nagmamanage niyan school na to at isa din po sa magandang school, okay, dito po sa Davao City. Yun po, tuloy-tuloy lang po tayo, okay. Ito po ang mga colleges na maganda po at quality yung education. Yan po, at nakahinto tayo kasi maraming tao, doon sa dulo nito may hospital at maraming nagko-cross na mga tao, okay, galing hospital, galing mall, kasi may sa dulo nito sa kaliwa ay nandun din po yung Gaisano Mall of Davao, isa sa mga pinakamalaking mall dito po sa Davao City. Diyan po kaya medyo traffic at dahil sa hospital na yan maraming tumatawid na tao, okay, kaya medyo dandahan lang tayo, okay. Nandyan din yun yung taga traffic management personnel dyan po, sila po nagdadala, nagmamantag, okay. Yan po, maraming tumatawid, nakikita nyo, okay. Yan, kaya mabagal ang takbo po rito kasi may pedestrian crossing, kaya wag nating apakan yung pedestrian crossing. Kailangan naminto tayo before the pedestrian cross na yan, pedestrian lane na yan, okay. Yan po ang kulay dilaw, sila po ang nagmamanage po sa traffic ko sa lahat ng kalye dito po sa Davao City. Yan po another pedestrian lane, kaya maraming tumatawid from the hospital na yan. Yan po ang San Pedro Hospital. Yan po, at yan, sa private hospital po. Yan, tuloy-tuloy lang tayo, okay. Sa kaliwa rito, kung kakaliwa ka, nandyan din yung Gaisano Mall of Davao, but diretso lang po tayo kasi may pake tayo dito po. Isa sa mga errands po ng ating pasahero ay nandito po sa bandang area na to, okay. Itong area na to, ipapasok tayo ng Barrio Obrero dito po sa Davao City. Yan po, kasi may pakay tayo dyan at doon mamaya maghinto tayo mamaya, okay. But diretso po na tayo, okay.
tayo sa Barrio Obrero. Itong Barrio Obrero po ay isang malaking commercial and residential area. Dati is residential area 10 years ago, 20 years ago, but recently ay yung mga residential area na dito ay mga mostly are Chinese, kaya ito turn into the commercial. Okay, tinatayuan yung mga hotel, okay, yung mga malaking establishment na yan, yung mga offices, kaya naging commercial area na po, at the same time residential area ng mga mayayaman na Chinese. Kaya yung mga bahay nila ay tinayuan din ng negosyo, kaya nakatira sa top 10, and may mga malaking establishment na yan, may-ari mga Chinese, okay, Filipino-Chinese na tagal na dito sa Davao City. Kaya naging commercial area na rin to, yung Barrio Obrero. Okay, kasalukuyang nandito tayo sa Pura Street na yan. Nandito na tayo, at nandito din yung pinakamalaking State University po ng Davao City. Okay, nandito po yung USEP. Okay, USEP is a University of Southeastern Philippines. Kaya ito po ay malaking school din kasi owned by the government, and yan po isang malaking building na yan, ang unang building yan po ang gymnasium nila, at ito naman pangalawa ay nandito yung school, yung USEP. Yan po, at free dyan, libre lahat ng mga estudyante kung makapasar ka sa kanilang entrance exam. Yan po. Okay, tuloy-tuloy lang po tayo, okay, kasi nandito po yung isang pakay natin, at yan po, at may mga tricycle na rin kasi yun po, mga maraming tao dito na nagtrabaho, nag-aaral dyan po sa school na yan. Okay, at sa dulo nito nandun din yung isa sa mall dito po sa Davao, pinakaunang mall na itinayo dito po sa Davao, lang sa dulo nito. Okay, but yung pakay natin nandito lang po. Mag-turn right tayo dyan at ihinto tayo saglit kasi may bibilhin po tayo pasahero natin. Okay, yan po, at ihinto tayo saglit. Okay, tapos na po yung may binili po yung pasahero natin, kaya tutuloy na po tayo. Yan po, at papasok na po tayo dito sa sinasabi ko po mall, pinakaunang mall po dito sa Davao. Kaya dito tayo papasok at lalabas din kasi it's a mabilis po ang takbo doon tayo sa main road dadaan, babalik po sa atin kung saan tayo galing, doon po sa Elpio Davao, babalik tayo. Yan po, at medyo matraffic kasi may mga tricycle na rin, yung sinasabi ko nila, naghahakot po sa mga nagpo-mall po galing, palabas po, okay, maraming nag-grocery dyan kasi po, itong mall na to, it's a formerly Victoria Plaza Mall, but nabili po ng NCCC Mall, kaya ang pangalan nito ngayon ay BP NCCC Mall. Yun po ang bagong pangalan niya kasi nabili na po. Yan
ang pinaka-entrance dito po sa likod. Kasi nasa likurang banda tayo ng mall. Yan po, may mga guard nag-check po sa lahat ng pumapasok na sasakyan. Iwan ko lang kung ano, nagdadala kasi ng glass. So, tingnan yung ilalim kung may po, yung mga may bulok na po. Tingnan yung guard kung bulok yung ilalim na sasakyan. No, joke lang po. Baka may daw, may mga bomba daw na binalagay. So hindi naman binubuksan. Pero okay lang kasi ang Davao is safe naman, okay? Kaya yun po, dito na tayo sa BP Victoria Plaza in CCC Mall. Pero dadaan lang po tayo. Dito lang po tayo mag-i-exit para tuloy-tuloy tayo, okay? Yan po, color painted ang kulay na yan. Hindi ko lang kung pink ba yan o langanin sa color. Yan po. Dito tayo dumaan para mabilisan lang po yung natin. Papabalik natin kung sa school natin. Okay? Yan po. Yan po, approaching na tayo palapas ng GP Laurel Avenue. Yan po. GP Laurel Avenue na to. Ito ang pinakamahaba kalye po, mahabang street dito po sa downtown area ng Davao City. Yan po, dito na po tayo sa GP Laurel Avenue at marami po tayo madadaanan ng mga mall. May isang mall tayo nadadaanan dito, yung pinakabagong mall po dito po sa Davao City. Okay, yan po, nandito na po tayo sa GP Laurel Avenue. Yan po ang unang madaanan natin na itong hotel nasa kanan ko po, pero sarado na to. Yun po kasi sarado kasi walang nag-check-in kasi siguro yung mga turista na bahuan kasi ang pangalan niya ng Dorian Hotel. Okay, isa po nag-joke lang tayo. Okay, yung Dorian Hotel na po is under renovation kasi maraming matagal na nasara, kaya dito na magbubukas na, kaya inaayos. Okay, yan po ang on the right, yan po ang pinaka bagong mall po dito sa Davao, yung Abriza Ayala Mall. Yan po. Okay, maraming nagko-cross kasi may pedestrian lane dyan. Yan ang mga pupunta sa mall dyan po. Kailangan patawarin natin. Yeah, sinasabi ko kanina, mag-stop tayo kung magtatayo dyan, may cross dyan na pedestrian. Hinto tayo before the lane para maka-free sila tumawid, maka-cross. Yan po ang disiplina po dito po sa Davao City. Yan po ang Abriza Ayala Mall. Pero dadaan lang tayo kasi babalik na po tayo doon po sa LPU Davao kasi tapos na yung errands natin, kaya yan po, dandahan lang. Yan po, alam nyo ang takbo lang po na inaalaw ng dito. City ordinance is 30 km per hour. So, ang bagal po ng takbo natin para safe po tayo. Yan, isa sa mga on the right, isa sa pinaka bagong condominium po, parang condotel yung Ion Tower. Ayan po, dito po sa Davao yun. At sa kaliwa, ayan po ang reserve plant ng kuryente, yung Davao Light. Okay, kaya hila po ang power interruption dito po sa Davao. Okay, kasi marami kaming source po ng energy, yung kuryente po. Nandyan po si Montapo, source po ng kuryente na yan, at saka yung Aboitiz coal power plant. Okay, yan po, kaya bihira lang po ang power interruption lang po. May power interruption, masisira po ng mga poste, kaya yan po. Okay, kasalukuyan binabaybay natin yung GP Laurel Avenue na yan. Yan po isa sa mga pinakaunang flyover po sa Davao City. Okay, yan po nasa dinadaanan natin. Yan po, at medyo bakal talaga ang takbo kasi nasa 30 lang, 30 km per hour lang tayo, 30 kph para ma-safe tayo dito sa Davao. Yan po on the left, yan po ang bagong hotel, yung
Sug Hotel, okay? Kulay pula na yon. Okay, yan po, at dandahan lang para, yun po sinasabi ko kanina, safe tayo dito sa Davao sa lahat ng mga travelers, lahat ng mga turista, lahat ng visitors. Mapapansin nyo po ang bagal talaga ng takbo. Dahil dyan po, para safe tayo lahat, walang kahit papano, yan po, safe tayo bro. Minsan-minsan may mga ano din, hindi maiwasan disgrasya po, hindi siya gaano kadalas, paminsan-minsan lang din, yan po. Okay, yun po sinasabi ko, kailangan ihinto tayo before the pedestrian lane kung may tatawid. Yan po ang disiplina po dito sa Davao City. Okay, yan po, at dito sa Lukoy, nandito tayo sa JP Laurel Avenue. Kaya guys, mga parents, kung may bala kayong paaralin yung mga anak niyo, sa lahat ng mga estudyante from neighboring provinces, yun, kung bala kayo paaralin dito po sa Davao City, talagang safe po ang Davao City kung dito kayo mag-aaral. Dahil yun po, at kahit sa kalye po, safe po tayo dahil sa bagal ng takbo. Yan po, at yan ay maganda kung dito kayo mag-aaral kasi may marami pong mga university at colleges po na mapupuntahan nyo, especially po ang school po namin, yung pinakabagong school dito po sa Davao City, yung po ang Lyceum of the Philippines University po ng Davao City. Yan po, at may mga programs kaming maraming ino-offer na mga bago po na wala sa ibang colleges po at university po dito sa Davao, like engineering po namin, meron kaming industrial engineering, computer engineering, at aeronautical engineering and aircraft maintenance engineering. Yan po ang pinaka bago naming program, at saka may kakaiba din kaming program na wala din sa iba. Yan po ang forensic science. Okay, yung forensic science is a pre-law and pre-med program po ng LPU Davao. Kaya guys, mga parents, I'm inviting you to be a Lycean